Sa isang malawak at marangyang mansyon sa Forbes Park, matagal nang pinag-uusapan ang kakaibang pag-uugali ng matandang bilyonaryo si Don Ricardo Vergara. Isa siyang kilalang negosyante na umangat mula sa maliit na negosyo ng bakal hanggang sa maging pinakamalaking tagapagtustos ng konstruksyon sa buong bansa. Sa edad niyang 73, hindi na niya iniintindi ang mga bagong negosyo o kung taano pa palalaguin ang kanyang kayamanan. Ang pinakaaalala niya na lamang ay ang kanyang nag-iisang anak na si Isabela. Hindi ko maipapamana ang lahat ng ito kung wala namang magtataguyod ng lahi. Madalas niyang sambitin habang nakatingin sa malalaking portret ng mga ninuno nilang nakasabit sa dingding ng kanilang sala. Sa bawat larawan ay makikita ang mga malalaking pangalan ng kanilang pamilya, mga taong nagtaguyod ng negosyo at lumaban sa mga pagsubok ng panahon. Ngunit para kay Don Ricardo, tila may kulang. Wala pa ring kasiguraduhan ang kinabukasan ng kanilang pamilya kung hindi mag-aasawa at magkakaanak si Isabela. Isabela Vergara, 26 na taong gulang, ay kilala sa lipunan bilang isa sa pinakamagandang dalaga sa kanilang hanay. Edukada siya, nakapagtapos ng master's degree sa London at may malasakit sa mga tawang gawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili siyang walang asawa, walang fiancé at tila wala ring interes sa sinumang manliligaw na lumalapit. Para kay Isabela, ang bawat lumalapit ay laging may kasamang interes, hindi sa kanya bilang tao, kundi sa kanyang apelyido at sa kayamanan ng kanilang pamilya. Isang gabi, nagpasya si Don Ricardo na magdaos ng malaking pagtitipon sa kanyang mansyon. Naroroon ang mga kasosyo sa negosyo, mga kilalang personalidad, ilang politiko, at halos lahat ng may mataas na antas sa lipunan. Sa kabila ng engranding handaan, may ibang plano si Don Ricardo sa gabi na iyon. Habang tumutugtog ang banda at nagsasayawan ang mga bisita, biglang tumayo ang matanda at tumawag ng pansin. "Mga kaibigan, pakinggan ninyo ako." Malakas niyang wika habang hawak ang kanyang tungkod. Tahimik ang lahat at tumigil ang musika. Marami sa inyo ang nakakaalam na si Isabela, ang aking kaisa-isang anak, ay hindi pa nag-aasawa. Ilang taon na ang lumipas at tila wala pa ring taong tunay na nakakaakit sa kanyang puso. Ngunit hindi ko hahayaang mamatay ang pangalan ng aming pamilya nang walang tagapagmana. Nagbulungan ang mga bisita, ngunit walang nagsalita. Lahat ay nakikinig sa susunod na sasabihin ng matanda. Kaya ngayong gabi, ilalabas ko ang isang hamon. Bibigyan ko ng 10 milyong piso ang sinumang lalaki ang makakabuntis sa aking anak. Oo, narinig ninyo ng tama. 10 milyon. Nagulat ang lahat at nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang ilan ay napatawa, ang iba naman ay napailing sa hindi makapaniwala. Ngunit si Don Ricardo ay hindi ngumiti o nagpakita ng biro. Seryoso ang kanyang mukha at malamig ang kanyang tinig. "Don Ricardo, hindi ba masyadong matindi ang hamon na iyan?" Tanong ng isa sa mga kasosyo niya, isang matandang abogado. "Matindi, oo. Ngunit kailangan. Ayoko ng mga panandaliang relasyon na walang kahihinatnan. Kung may lalaki mang tunay na magmamahal kay Isabela, haharapin niya ang hamon ko, hindi lang para sa pera, kundi para sa kinabukasan ng aming pamilya." Mariing sagot ng bilyonaryo. Samantala, si Isabela na nakaupo sa gilid ng entablado ay nanlamig at hindi makapagsalita. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi makahinga sa narinig. "Papa!" Malakas niyang sigaw habang nakatayo. "Ano itong ginagawa ninyo? Para niyo akong ginagawang premyo. Hindi ba't ako ang dapat magdesisyon sa buhay ko?" Humarap sa kanyang matanda at mariing nagsalita. "Anak, hindi ito tungkol sa paglapastangan sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pangalan natin. Hindi mo ba naiintindihan? Ang lahat ng ito, ang negosyo, ang lupa, ang kayamanan, walang halaga kung walang magmamana." Lalong nag-init ang damdamin ni Isabela. "Hindi ko kailangan ng sinumang lalaki na papasok sa buhay ko dahil lang sa perang ibibigay mo, Papa. Wala akong balak maging paligsahan." Ngunit hindi natinag si Don Ricardo. "Kung gayon, ipakita mong may kakayahan kang pumili ng tama. Ngunit para sa akin, ito lamang ang paraan.
Nagpatuloy ang mga bulungan ng mga bisita. Ang ilan ay nagtatawanan. Ang iba ay seryosong nag-iisip kung paano makikinabang sa hamon. May mga lalaking nagkatinginan, tila ba nagbabalak ng mga hakbang. Ngunit sa likod ng mga halakha at bulungan, dama ang tensyon na lumukob sa buong mangsyon. Isang binatang negosyante ang bumulong sa kaibigan. Kung totoo ang hamon, 10 milyon ang kapalit. Kahit sandali lang, sulit iyon. Ngumisi ang kaibigan at tumugon. Pero si Isabela yan, hindi basta-basta ang babae. Baka hindi kayanin ng kahit sino. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Isabela ay umiiyak na lumabas ng bulwagan. Iniwan ang mga bisita at ang kanyang ama. Ngunit nanatiling matatag ang ekspresyon ni Don Ricardo. Para sa kanya, iyon na lamang ang nakikitang paraan upang matiyak ang kinabukasan ng kanyang pamilya. At sa gabing iyon, kumalat agad ang balita sa buong lipunan. Ang matandang bilyonaryo ay nagbigay ng isang kakaibang hamon. Ang makabuntis sa kanyang anak, kapalit ng 10 milyong piso. Isang hamon na hindi lamang yaman ang nakataya, kundi pati na rin ang dangal, ang puso at ang kapalaran ng bawat sangkot. Copy ends here. Hinabukasan matapos ang engrandeng pagtitipon, nagising si Isabela na mabigat ang dibdib. Hindi siya nakatulog ng maayos. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama. Para bang isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik, "Bibigyan ko ng 10 milyong piso ang makakabuntis sa aking anak." Hindi siya makapaniwala na kaya ng kanyang ama na ilagay siya sa ganoong sitwasyon. Sa kanilang malawak na harbin, nakaupo si Isabela sa isang antigong bangko habang hawak ang isang tasa ng kape. Tahimik siyang nakatanaw sa mga rosas na dati nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Ngunit ngayon ay tila wala ng kulay sa kanyang paningin. Lumapit ang kanyang matalik na kaibigan na si Clara, na isa ring dalagang kabilang sa mataas sa lipunan. "Isabela, kumakalat na sa buong syudad ang sinabi ng papa mo pagabi. Halos lahat ng tao sa social circle natin pinag-uusapan ka. Maingat na," sabi ni Clara. Sumimsim si Isabela sa kanyang kape bago sumagot. "Alam ko, naririnig ko na rin ang mga bulungan ng mga kasambahay. Para bang wala na akong sariling dangal. Ginawa niya akong parang tropeo na pwedeng ipamigay. Kaibigan, hindi ka dapat pumayag. Kilala kita, hindi ka materialista at hindi ka basta-basta sumusuko. Pero paano kung seryoso talaga si Don Ricardo?" Napayuko si Isabela. Pilit na pinipigilan ang luha. Seryoso siya, Clara. At iyon ang masakit. Para sa kanya, mas mahalaga ang pangalan ng pamilya kaysa sa nararamdaman ko. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, nakaupo si Don Ricardo sa kanyang opisina, nagbabasa ng mga papel tungkol sa kanilang negosyo. Ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Alam niyang galit sa kanya si Isabela, ngunit naniniwala pa rin siyang tama ang kanyang ginawa. Pumasok ang kanyang kanang kamay na si Mang Ernesto. "Don Ricardo, pagpasensyaan ninyo ako, pero baka masyado nang mabigat ang hamon na iyon para sa dalaga. Baka lalong mawalan ng tiwala sa inyo si Senyorita Isabela." Mariing naglagay ng baso ng alak sa mesa si Don Ricardo. "Ernesto, hindi mo naiintindihan. Wala nang oras ang anak ko para mag-aksaya sa mga lalaking walang direksyon. Lahat ng lumapit sa kanya, puro kayamanang ang hanap. Kung may lalaki mang handang harapin ang hamon ko, ibig sabihin may tapang siyang panindigan ang anak ko kahit ano pa ang sabihin ng lipunan." Ngunit sa kabila ng matatag na paninindigan ni Don Ricardo, ibang klasing sakit ang dinadala ni Isabela. Sa bawat gabi, umiiyak siya sa kanyang silid. Hindi niya kayang isipin na tinitingnan siya ng mga tao bilang isang gantimpala. Para sa kanya, hindi pera ang batayan ng tunay na pagmamahal. Isang araw, nagpasya siyang pumunta sa kanilang foundation office kung saan siya madalas magtrabaho sa mga proyektong pangkawanggawa. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng mga bata na kanyang tinutulungan sa edukasyon. "Ate Isabela," sabay-sabay nilang bati. Ngumiti siya at saglit na nakalimot sa kanyang problema. Habang nakikipaglaro at nagbabasa ng libro para sa mga bata,
Naramdaman niyang may kahulugan pa rin ang kanyang buhay, kahit hindi siya sumusunod sa kagustuhan ng ama. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi pa rin maalis ang bigat sa kanyang dibdib. Habang nasa opisina siya ng foundation, dumating si Clara, dala ang isang diaryo. Nakalathala roon ang malaking ulo ng balita. Bilyonaryong Vergara, nangako ng 10 milyon sa makakabuntis sa anak nito. Halos malaglag ang hawak na libro ni Isabela. Diyos ko, pati media na, Clara? Oo, isa. Lahat na yata ng tao, alam na. May mga reporter pa nga na gustong kunan ka ng pahayag, pero pinoprotektahan ka ng foundation staff. Nang mga sandaling iyon, parang mas lalo siyang nabaon sa kahihiyan. Ang mga mata ng publiko ay nakatutok na sa kanya, hindi bilang isang babae na may pangarap at damdamin, kundi bilang isang premyo na may nakapatong na presyo. Sa gabi, kinausap siyang muli ng kanyang ama sa hapagdainan. Anak, huwag kang magalit sa akin. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo at ng ating pamilya. Hindi ka na bumabata. Kailangan mo ng isang lalaking magtataguyod sa iyo. Naputol ang katahimikan sa malakas na pagkalampag ni Isabela ng kanyang kutsara. Papa, kailan ninyo pa ba mauunawaan? Hindi ko kailangan ng lalaking tinulak ng pera para mahalin ako. Hindi ako produkto na ibinebenta ninyo sa pinakamataas na bidder. Tahimik na nakinig si Don Ricardo, ngunit hindi nagbago ang kanyang tindig. Darating ang panahon, Isabela, maiintindihan mo rin. Hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho. At kung may isa mang tatayo at tatanggapin ang hamon, baka siya na ang lalaking tunay na para sa iyo. Umiyak si Isabela, hindi dahil sa galit lamang kundi dahil sa kawalan ng pan-asa. Parang hinigpitan ng tanikala sa kanyang leeg. Nais niyang lumaya. Nais niyang makapili ng sarili niyang landas. Ngunit ang anino ng kanyang ama ay palaging nakabantay. Sa mga sumunod na linggo, mas pinili niyang iwasan ang mga pagtitipon. Dumalo lamang siya sa mga aktibidad ng foundation at mas ginugulang oras sa mga batang tinutulungan. Ngunit kahit saan siya magpunta, dala niya ang bigat ng pangalan na idinikta ng kanyang tama. At sa kanyang katahimikan, unti-unting pumasok ang tanong sa kanyang isipan. May lalaki nga kaya na lalapit hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tunay na pagmamahal? At kung meron man, kaya ba niyang ipaglaban iyon laban sa lahat ng hadlang? Sa kabilang dako ng siyudad, malayo sa marangyang pamumuhay ng pamilya Vergara, tahimik na namumuhay si Marco Cruz. 28 na siya, ngunit sa kanyang edad ay tila ba mabigat na ang pasan niya sa buhay. Simula pagkabata, wala na siyang mga magulang. Iniwan siyang ulila ng isang aksidente sa probinsya na sumunog sa kanilang maliit na bahay at kumitil sa buhay ng kanyang ina't ama. Sa tulong ng isang tiyahin ay nakaluwas siya sa Maynila. Ngunit hindi ring nagtagal ang tiyahin dahil nagkasakit ito at pumanaw. Mula noon, mag-isa na niyang itinaguyod ang kanyang sarili. Nakatira siya sa isang maliit na inuupahang kwarto sa isang lumang gusali malapit sa terminal ng bus. Maliit ang espasyo, may lumang kama, isang electric fan na halos ayaw nang umandar at ilang lumang kasangkapan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinupuno niya iyon ng linis at kaayusan. Lagi niyang sinasabi sa sarili, kahit mahirap, basta't malinis at maayos, maaliwalas pa rin ang pakiramdam. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagigising si Marco upang maghanda para sa trabaho. Sa kanyang simpleng uniforme bilang janitor ng kumpanya ni Don Ricardo, pinipilit niyang magsumikap para lamang may makain sa araw-araw. Sa maliit na sweldo, hati-hati ang kanyang budget, renta, pagkain at kaunting ipon. Madalas ay lugaw at tuyo lang ang kanyang almusal, ngunit hindi siya nagrereklamo. Marco, mauna na akong pumasok, baka mahuli tayo ng supervisor, sabi ng kasamahan niyan si June, isa ring janitor na nakatira sa parehong gusali. Oo, sige, susunod na ako, mag-ingat ka, sagot ni Marco habang isinusupsop sa bag ang baon niyang tinapay at tubig. Sa kumpanya, hindi napapansin si Marco. Para sa karamihan ng empleyado, isa lang siyang anino na naglilinis ng sahig at nagbubuhat ng basura.
Ngunit sa kabila ng ganoong tingin ng mga tao, tahimik siyang nagsusumikap. Habang nagwawalis sa mga koridor ng gusali, madalas niyang naririnig ang mga kwentuhan ng mga empleyado tungkol sa usaping kalakaran ng negosyo, tungkol kay Don Ricardo at higit sa lahat tungkol kay Isabela. Alam mo ba, grabe raw ang sinabi ng Don kagabi sa party, bulong ng isang sekretarya sa kanyang katabi. Ano raw? Sagot ng isa, magbibigay daw ng 10 milyon sa makakabuntis sa anak niya. Nasa diaryo na nga kanina eh. Tumigil sandali sa pagwawalis si Marco at napailing. 10 milyon? Para lang sa ganoon? Ang yaman nga naman ng mga tao. Bulong niya sa sarili, may halong biro at pangungutya. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita, ramdam niyang may bigat ang ganoong usapan. Para bang hindi patas ang mundo. Isang babae ang ginagawang premyo at mga lalaki ang nagiging mga manlalaro. Sa tanghalian, nakaupo siya sa kantina habang kumakain ng simpleng kanin at ginisang repolyo. Nasa paligid niya ang mga empleyadong may mamahaling pagkain, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa weekend. Marco, narinig mo ba yung hamon ni Don Ricardo? Tanong ni June habang nilalagok ang libreng tubig mula sa dispenser. Narinig ko nga, pero para sa akin, parang insulto yun sa anak niya. Wala na bang ibang paraan para makahanap ng pagmamahal? Sagot ni Marco. Kung ako yun, baka sumubok na rin. 10 milyon yun pare, kaya ka na niyang iahon sa hirap. Biro ni June. Ngumiti si Marco ngunit hindi sumang-ayon. Hindi lahat ng bagay nasusukat sa pera, lalo na ang pagmamahal. Kung papasok ko sa ganong dahilan, paano kung wala palang tunay na damdamin? Wala rin yun. Pag-uwi niya sa maliit niyang inuupahang kwarto, humiga siya sa lumang kama at napapikit. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng kanyang mga magulang. Naalala niya kung paano siya tinuruan ng kanyang ina na palaging mamuhay ng marangal kahit mahirap. Huwag mong hayaan na yurakan ng mundo ang dangal mo, anak. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang alaala. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya basta natitinag ng pamumutya ng iba. Kahit janitor lang siya, pinaninindigan niya ang kanyang dignidad. Ngunit sa loob-loob niya, may mga pangarap din siyang tinatago. Makapagtapos ng kolehiyo, magkaroon ng maliit na negosyo, at magkaroon ng sariling pamilya na puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang naglilinis ng lobby ng kumpanya, natanaw niya mula sa malayo si Isabela na palabas ng gusali. Simple lang ang suot nito, isang puting blusa at pantalon, ngunit halatang mula sa isang mataas na anpas ng lipunan ng dalaga. Sa kabila ng pagkakaiba nila, hindi maiwasang humanga ni Marco. Hindi sa kagandahan lamang, kundi sa aura nitong malayo sa kayabangan ng ibang anak mayaman. Kung siya lang sana ang makakapili ng landas niya, baka iba ang magiging buhay niya, bulong niya habang pinupunasan ng salamin. Hindi niya alam, yun pala ang simula ng isang kwento na hindi niya akalaing papasik siya. Sa simpleng buhay niya bilang janitor, malayo sa mundo ng mga Vergara, hindi niya akalain na ang kanyang pangalan ay mababanggit sa pinakamalaking hamon na ginawa ng matandang bilyonaryo. Ngunit sa mga sandaling iyon, tahimik lang siyang nagtrabaho, walang kaalam-alam sa unos na paparating. Isang unos na magbabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi sa mismong kinabukasan ng pamilya Vergara. Isang linggo matapos kumalat sa mga pahayagan at telebisyon ang hamon ni Don Ricardo, nagdaos muli ng pagtitipon sa malaking bulwagan ng mansyon. Ang pagkakataong iyon ay para umano sa pagpapaliwanag ng matanda tungkol sa kanyang sinabi. Naroon ang mga kaanak, kasosyo sa negosyo, at maging ang ilan sa mga empleyado ng kumpanya, kabilang na ang ilang janitor at utility staff na inimbita bilang saksi. Nag-uumapaw ang bulwagan sa usapan. Ang ilan ay nagtatawanan, ang iba'y seryosong nagkukwentuhan tungkol sa 10 milyong nakataya. May mga kabataang negosyante na halatang interesado at may mga politikong nag-ibiruan tungkol sa tsansa nila. Sa gitna ng entablado, muling humarap si Don Ricardo. Narito kayong lahat ngayong gabi dahil nais kong maging malinaw. Hindi ito isang biro. Ang sinabi ko ay totoo. Ang sinumang lalaking may lakas ng loob at kakayahang panindigan si Isabela ay makatatanggap ng gantimpala.
Hindi lamang pera, kundi pati ang aking pagtanggap. Muling nabalot ng bulungan ang buong bulwagan. Si Isabela naman, na nakaupo sa gilid, hindi maitago ang inis at hiya. Pinipilit niyang maging kalmado, ngunit kitang-kita ang pagkuyom ng kanyang mga kamao sa ibabaw ng lamesa. "Papa, sobra na ito." Mahinang bulong niya, ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Pagkatapos ng ilang segundong ng katahimikan, biglang kumalabog na tunog ng sapatos sa kahoy na sahig. Lahat ng mata ay lumingon sa direksyon ng mga empleyado. Sa pinakahuling hanay, nakatayo si Marco, ang janitor. Hindi siya nakabihis ng marangyang kasuotan. Tanging malinis ngunit lumang polo at itim na pantalon lamang ang suot niya. Sa kanyang mga mata ay bakas ang kaba, ngunit higit doon ay ang determinasyon. Itinaas niya ang kanyang kamay. "Ako," malakas niyang sabi. Parang umalingangaw ang dalawang salita sa buong bulwagan. Ilang segundong ng katahimikan at pagkatapos ay sumabog ang tawanan ng mga bisita. "Janitor ba yan?" Singhal ng isang negosyante. "Hindi nga, siguro akala niya biro ito," dagdag pa ng isa. "Makakabuntis siya ng isang Vergara? Huwag niyo akong patawanin." Ngunit nanatiling nakataas ang kamay ni Marco. Hindi siya umatras kahit pa ang buong silid ay halos matawa at maliitin siya. Ang kanyang mukha'y seryoso at ang tinig ay walang alinlangan. Napatitig si Isabela sa kanya. Sa unay gulat at inis ang kanyang naramdaman. Isang simpleng janitor, naglakas loob na umangat sa lahat ng mayayaman at makapangyarihan. Ngunit habang tumatagal ang tingin niya, may kakaibang pag-usisa na sumibol sa kanyang dibdib. Sino ba ang lalaking ito na kayang tumayo at magsalita ng ganon sa harap ng lahat? "Tumahimik kayo," sigaw ni Don Ricardo, sabay hampas ng kanyang tungkod sa sahig. Kung siya ang may tapang na umangat at humarap sa lahat, bakit hindi natin siya pakinggan? Lalo pang lumakas ang bulungan, ngunit natahimik ang ilan dahil sa bigat ng tinig ng matanda. Lumapit si Marco sa entablado, bagamat bakas ang pag-aalangan sa kanyang bawat hakbang. "Bakit mo itinaas ang kamay mo?" Malamig na tanong ni Don Ricardo. Huminga ng malalim si Marco bago sumagot. "Dahil hindi ko tinitingnan si Isabela bilang premyo, kundi bilang aw. Hindi pera ang dahilan kung bakit ako narito. Oo, mahirap ako. Janitor lamang. Pero kung wala namang susubok, paano ninyo malalaman kung may taong tunay na magmamahal sa kanya?" Natahimik ang ilan, ngunit marami pa ring hindi kumbinsido. Isang babae ang nagtawanan sa gilid at nagsabi, "Diyos ko, drama pa ang dala. Wala ngang maipakain sa sarili. Ano kayang buhay ang maibibigay sa anak ni Don Ricardo?" Napayuko si Marco. Sandali ngunit agad ding nagtaas ng ulo. "Totoo, mahirap ako. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala na akong karapatang magbahal. Hindi ako tumayo rito para pagtawanan, kundi para ipakita na ang hamon ay hindi lang para sa mayayaman." Nang mga oras na iyon, hindi makapagsalita si Isabela. Ang puso niya ay hati, galit dahil sa kahihiyang dulot ng ama, at isang kakaibang damdamin na hindi niya maintindihan dahil sa tapang ng janitor na nasa harapan nila. "Kung ganoon," sabi ni Don Ricardo, "tanggapin mo ang hamon. Ngunit tandaan mo, hindi pera ang pinakamalaking gantimpala rito. Ang mas mabigat ay ang responsibilidad na aalagaan at paninindigan ang anak ko." Matatag ang sagot ni Marco. "Handa akong panindigan iyon." At sa mga salitang iyon, muling umingay ang bulwagan. May mga umiling, may mga nagtatawanan, at may iilang tahimik na nag-isip. Sa gitna ng lahat ng iyon, nagsimula na ang isang istoryang magbubukas ng maraming sugat, pagsubok at pagbabago. Isang kwento na maglalapit sa mundo ng mahirap na janitor at ng magandang anak ng bilyonaryo. Matapos ang nakakagulat na pagtaas ng kamay ni Marco at ang pag-amin niyang handa niyang tanggapin ang hamon, hindi na nagawang pigilan ni Don Ricardo ang kanyang plano. Kinabukasan, ipinatawag niya si Marco upang makaharap mismo si Isabela sa loob ng isang pribadong silid ng mansyon. Hindi iyon isang formal na pagpupulong. Mas tama sigurong sabihing pagsubok
kung gaano palakas ang loob ng janitor na makaharap ang dalagang hindi basta-basta naaabot ng kahit sino. Sa loob ng silid, malamig ang paligid, nakatutok ang aircon, at sa gitna'y may mahabang mesa. Nakaupo si Isabela, nakasandal at nakahalukip-kip ang mga braso. Halatang malamig ang pakikitungo. Nakasuot siya ng simpleng bestida, ngunit kahit ganon ay nangingibabaw pa rin ang kanyang ganda at karisma. Sa pintuan, pumasok si Marco, nakayuko at halatang hindi sanay sa ganoong lugar. Tahimik na sinarado ni Don Ricardo ang pinto at tumayo sa gilid. Isabela, Marco, gusto kong kayong dalawa ay mag-usap. Hindi ako makikialam. Gusto kong makita kung may katuturan ba ang tapang ng lalaking ito. Umirap si Isabela at matalim na tumingin sa ama. Papa, wala akong panahon sa mga ganitong palabas. Gawin mo para sa akin. Malamig na sagot ng matanda, sabay labas ng silid at iniwang magkasama ang dalawa. Naiwan sina Marco at Isabela, parehong hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. Tumikhim si Marco, marahang nagsimula. Magandang araw, Senyorita Isabela. Hindi nagbago ang anyo ng dalaga. Sabihin mo nga sa akin, wika niya, pera lang ba ang habol mo? 10 milyon? Kung iyon lang, mas mabuti pang umalis ka na ngayon. Hindi ako laruan na maaaring pagkakitaan. Napayuko si Marco, halatang nasaktan sa tinuran. Ngunit agad din siyang tumindig at tumingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Hindi pera ang dahilan kung bakit ako nagtaas ng kamay. Totoo, mahirap ako, janitor lang, pero hindi ibig sabihin noon na wala na akong karapatang sumubok. Nais kong ipakita na ang pagmamahal at respeto ay hindi lang para sa mayayaman. Sandaling natahimik si Isabela. Para sa kanya, sanay na siyang makarinig ng matatamis na salita mula sa mga manliligaw na puro palapas lamang. Ngunit kakaiba ang tono ni Marco. Walang pagmamayabang, walang pagkukunwari. Pawang katapatan ang naroroon. Ngunit hindi niya hinayaang makitaan siya ng kahinaan. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka pumayag sa hamon ng ama ko? Hindi ba't para ka na ring sumang-ayon na gamitin ako bilang premyo? Alam kong ganun ang dating, sagot ni Marco. Pero hindi ko yun tinitingnan sa ganung paraan. Kung titingnan lang ako ng lahat bilang isang hamak na janitor, wala na akong laban. Pero kung hahayaan kong manahimik, wala ring magbabago. Kaya ako tumindig. Hindi para sa pera, kundi para sa karapatan kong ipakita na kaya kong magmahal kahit sino pa siya. Napangiti ng mapait si Isabela at umiling. Maganda ang pagkakabanggit mo, pero wag mong kalimutan. Marami ng lalaki ang nagsabi ng katulad niyan sa akin. Lahat sila bumigay rin sa huli. Hindi sumagot agad si Marco. Tumango lamang siya, saka marahang nagsalita. Hindi ko kayang baguhin ang pananaw mo ngayon. Hindi ko rin kayang ipilit ang sarili ko. Ngunit sana, bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita kung sino ako. Hindi bilang janitor, hindi bilang kandidato sa hamon ng iyong ama, kundi bilang isang tao. Saglit na nagtagpo ang anilang mga mata. Si Isabela, bagamat galit pa rin, ay nakaramdam ng kakaibang kuryosidad. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang tapang ng lalaking ito. Tumayo si Isabela at humakbang palapit. Tiningnan si Marco ng malapitan. Hindi ka natatakot na pagtawanan ng lahat? Hindi ka natatakot na insultuhin kanila? Matatag ang tinig ni Marco. Sanay na akong pagtawanan. Sanay na akong maliitin, pero hindi iyon dahilan para mawalan ako ng dignidad. Ang totoo, ang mas kinatatakutan ko ay ang hindi subukan. Kung hindi ako kikilos, habang buhay akong magiging janitor na walang boses. Pero kung tatayo ako ngayon, kahit pagtawanan nila ako, alam kong sinubukan ko. Hindi napigilan ni Isabela ang bahagyang pagkabigla. Hindi ito ang sagot na inaasahan niya. Inakala niyang puro yabang at pangarap lang ang dala ng lalaki. Ngunit naramdaman niya ang bigat at katotohanan sa mga salita nito. Ngunit ayaw pa rin niyang ipakitang naapektuhan siya. Tapos ka na ba? Dahil kung tapos ka na, pwede ka nang lumabas. Bahagyang yumuko si Marco at tumango. Salamat sa oras mo, senyorita.
Lumakad siya palabas ng silid. Iniwan ang dalaga na nag-iisa. Nang siya'y makaalis, napahawak si Isabela sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit tila bumigat ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya pa rin matanggap ang ideya na ginawa siyang premyo ng ama. Ngunit hindi rin niya maalis sa isipan ang mga salitang binitiwan ng janitor na iyon. Hindi para sa pera, kundi para sa karapatan kong magmahal. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. At sa kabila ng lahat, nagtanim iyon ng maliit ngunit malinaw na kuryosidad sa kanyang puso. Isang kuryosidad na hindi niya inaasahang mamumunga pa sa mga susunod na araw. Mabilis na kumalat ang balita sa buong kumpanya matapos kumalat na si Marco, ang mahirap na janitor, ay naglakas loob na tanggapin ang hamon ni Don Ricardo. Sa mga pasilyo, kantina, at kahit sa mga smoking area ng gusali, walang ibang paksa kundi ang pangalan ni Marco. Pare, narinig mo ba? Yung janitor si Marco? Oo, yung tahimik na nagwawali sa lobby? Nagtaas daw ng kamay sa harap mismo ni Don Ricardo. Sabi ng isang gwardya habang nagkakape. Ha! Seryoso ka? Abay, mukhang nabaliw na yata. Anong iisipin niya na papatulan siya ni Senyorita Isabela? Kahit sino sa atin hindi siya papansinin. Janitor lang siya, bro. Sagot ng isa pang kasamahan. Sa kantina, patuloy ang usap-usapan. May mga empleyadong tumatawa habang binabanggit ang pangalan ni Marco. Kung 10 milyon lang din ang kapalit, kahit siguro ako susubok. Pero siya, walang-wala naman siya sa itsura. May mga iilang tahimik lamang at nakikinig, ngunit karamihan ay hindi makapaniwala na may isang mahirap na katulad niya na nagkaroon ng tapang para ipahiya ang sarili sa harap ng mga makapangyarihan. Habang nangyayari ito, si Marco ay patuloy lamang sa kanyang trabaho. Bitbit ang mop at basahan, nililinis niya ang mga sahig na para bang walang naririnig. Ngunit sa kanyang likuran, ramdam niya ang mga mata ng mga kasamahan, ang mga bulungan at ang mga tawang pilit na itinatago. Pero handa ka ba sa lahat ng pangungutya? Halos lahat ikaw ang pinagtatawanan ngayon. Napangiti si Marco, bagamat batas ang bigat sa kanyang mata. Sanay na akong pagtawanan, June. Kung ang kahulugan ng tapang ay ang pagtanggap sa lahat ng pangungutya, kakayanin ko. Samantala, sa opisina naman ng mga mataas na opisyal, pinatawag ni Don Ricardo ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Kilalanin niyo ang batang iyon, malamig na utos niya. Gusto kong malaman kung anong klase ng tao si Marco. Hindi ko papayagan na pumasok siya sa buhay ng anak ko nang wala akong nalalaman. Agad nagsimula ang imbestigasyon. Mula sa kanyang maliit na inuupahang kwarto hanggang sa kanyang pinagmulan sa probinsya, sinuyod ng mga tauhan ni Don Ricardo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Marco. At sa bawat ulat na ibinabalik, lalo lamang nilang nakikita ang hirap ng buhay ng lalaki. Don Ricardo, sabi ng isa, wala siyang pamilya. Ulila siya mula pagkabata. Nakapagtapos ng high school pero hindi nakapagkolehiyo dahil walang pera. Nagtrabaho bilang construction helper, delivery boy at ngayon ay janitor. Walang koneksyon, walang pangalan, walang yaman. Dagdag pa ng isa. Tumango si Don Ricardo. Kung ganon, mas lalo kong gustong subukan ang kanyang tapang. Ingnan natin kung hanggang saan ang kaya niya. Habang abala ang lahat sa panghuhusga, si Isabela naman ay nananatiling tahimik sa kanyang silid. Hindi niya maalis sa isip ang naging pag-uusap nila ni Marco. Galit siya dahil sa ginawa ng ama, ngunit may bahagi sa kanyang isip na nagtatanong kung totoo nga ba ang sinseridad ng janitor. Hindi pera ang dahilan, kundi ang karapatan kong magmahal. Paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon. Isang gabi, tinawagan siya ng kanyang kaibigang si Clara. Isa, naririnig mo ba ang lahat ng usap-usapan? Ang daming tao, pinagtatawanan si Marco. Pero may iilang nagsasabi na baka siya raw ang tunay na may tapang para sa'yo. Napabuntong hininga si Isabela. Hindi ko alam, Clara. Hindi ko pa rin matanggap ang ginawa ng papa. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi ko maalis sa isip ko ang mga sinabi ni Marco. Baka kasi ngayon lang may taong nakipag-usap sa'yo nang hindi natatakot? Sagot ni Clara.
Kinabukasan, habang naglalakad si Isabela palabas ng gusali ng kumpanya, hindi niya sinasadyang makita si Marco na nagbubuhat ng mga basurahan. Magkapasalubong sana sila, ngunit agad na umiwas si Marco. Ayaw magmukhang bastos o masyadong malapit. Ngunit bago pa siya makalayo, tinawag siya ni Isabela. "Marco!" Mahina niyang wika. Napalingon ng janitor, halatang nagulat. "Senyorita, hindi ka ba nahihirapan sa lahat ng naririnig mong pangungutya?" Tanong niya, ngumiti si Marco. Pilit na ipinapakita ang kanyang tibay. "Mahirap, senyorita. Pero kung kaya kong tiisin ang hirap ng buhay araw-araw, kaya ko ring tiisin ang mga salita nila. Ang mahalaga, alam ko kung sino ako." Nagtagal ang kanilang titigan. Si Isabela, bagamat malamig pa rin ang kilos, ay nakaramdam ng kakaibang paggalang. Para bang unti-unting nagiging malinaw na iba si Marco sa lahat ng nakilala niyang lalaki. Samantala, sa mga kasamahan ni Marco, patuloy pa rin ang kantyawan. Ngunit hindi na siya natinag. Alam niyang mas matindi pa ang mga darating na pagsubok. Lalo na't mismong si Don Ricardo ang nagpasya na subukan siya sa paraang hindi niya inaasahan. At sa bawat bulong-bulungan at pangungutya na kumakalat, unti-unting nahuhubog ang imahe ni Marco bilang isang taong handang lumaban, hindi lamang para sa gantimpala, kundi para sa pag-ibig at dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit 10 milyong piso. Kinabukasan, matapos ang lahat ng bulong-bulungan sa kumpanya at sa lipunan, tinawag ni Don Ricardo si Marco sa anyang opisina. Malaki ang silid, punong-puno ng mga mamahaling kagamitan at larawan ng pamilya. Sa likod ng malaking mesa, nakaupo ang matanda, nakatingin sa mga papeles na para bang walang oras para sa isang janitor. "Umupo ka," malamig na wika ni Don Ricardo. Umupo si Marco, mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. Ramdam ang kaba, ngunit hindi nagpahalata. "Kung sa tingin mo'y makukuha mo ang respeto ko dahil lang sa pagtataas ng kamay sa harap ng lahat, nagkakamali ka," panimula ng matanda. "Kung gusto mong mapatunayan na may karapatan ka sa aking anak, kailangan mo munang dumaan sa mga pagsubok na ihahanda ko." Tumango si Marco, hindi nagpakita ng takot. "Handa po akong harapin ang kahit anong pagsubok." Napangisi si Don Ricardo. "Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo." Simula noon, sinadya ng matanda na bigyan ng pinakamahirap na trabaho si Marco. Kung dati ay regular lang ang gawain niya bilang janitor, ngayon ay pinadoble, pinatriple pa ang kanyang tungkulin. Mula madaling araw, kailangang siya ang unang papasok para maglinis ng buong labi at mamapasilyo ng kumpanya. Kapag tanghali naman, siya rin ang pinagbubuhat ng mabibigat na gamit mula warehouse hanggang sa 15 palapag. Sa gabi, siya pa rin ang tinatawag upang ayusin ang mga sira sa opisina, kahit hindi iyon saklaw ng kanyang tungkulin. "Marco, bakit ikaw na naman? Hindi ba dapat maintenance ang gagawa nito?" Tanong ni June isang gabi habang pinapanood siyang nag-aayos ng sirang fluorescent lamp. Napangiti si Marco, pawis na pawis at pagod. "Siguro, ito na ang paraan nila para subukin ako, kaya't kakayanin ko." Ngunit hindi lang trabaho ang kanyang pinasan, kasama na rin dito ang mga pangiinsulto ng mga kasamahan. May mga supervisor na sadya siyang pinapagalitan kahit wala siyang kasalanan. "Hoy Cruz, ang bagal mong kumilos! Ano bang silbi mo rito?" Sigaw ng isang manager habang pinapasa niya ang mabigat na kahon. Tahimik lang siyang sumunod. Sa halip na sagutin ang mga pangiinsulto, pinili niyang manahimik at gawin ang kanyang tungkulin. Isang araw, dumaan si Isabela sa opisina nang makita si Marco na halos himatayin sa pagod habang nagbubuhat ng mga kahon. Napatigil siya at pinanood ito. Ramdam niya ang bigat ng mga kahon. Ramdam niya ang hirap sa pawis at sa bawat hinga ni Marco. Bakit siya ang gumagawa niyan? Ulom niya sa sekretaryang kasama. "Utos po ng inyong ama, senyorita. Sinusubok daw si Marco." Napakuyom ng kamao si Isabela. Galit siya sa ama, ngunit hindi niya rin maipaliwanag kung bakit tila may kumurot sa kanyang puso nang makita ang paghihirap ng janitor. Pag-uwi ni Marco sa kanyang maliit na kwarto, halos hindi na niya maiunat ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Nahiga siya at nakatulog nang hindi man lang nakapagpalit ng damit.
Ngunit bago siya tuluyang mapikit, pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni Isabela, ang mga matang napatitig sa kanya kahit sandali lang. Lumipas ang mga araw at linggo at patuloy ang mga pagsubok. Isang beses, pinatawag siya ni Don Ricardo at tinanong, "Pagod ka na ba? Sumuko ka na lang. Marami pang lalaki dyan na mas may kaya kaysa sayo." Matatag ang sagot ni Marco. "Pagod, oo, pero hindi ako susuko. Kung ito lang ang paraan para mapatunayan ang sarili ko, tatapusin ko." Tahimik na tumingin si Don Ricardo, tila ba may bahagyang pagkamangha sa determinasyon ng binata, ngunit hindi niya yon ipinakita. Sa halip, nagbigay pa siya ng mas mahirap na gawain. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napapansin ng iba ang pagtitiis ni Marco. Ang mga dati natatawa at nangungutya, may ilan nang nagtataka at nagsasabing, bakit hindi siya sumusuko? Kung sino man sa atin, baka matagal nang bumitaw. At sa di kalayuan, si Isabela, bagamat pilit na itinatago, ay lihim na nakamasid. Sa kanyang puso, unti-unting sumisibol ang isang tanong. Bakit siya? Bakit kayang tiisin ng isang simpleng janitor ang lahat ng ito para lamang manatili? Ngunit higit sa lahat, hindi pa alam ni Isabela na ang mga pagsubok na yon, na akala niya ay magpapalayas kay Marco, ay magiging dahilan upang mas lalo siyang magising sa katotohanang hindi lahat ng tao ay tumitingin lamang sa pera. May ilan na handang lumaban para sa dangal at para sa pag-ibig, kahit anong halaga pa ang nakataya. Isang hapon, matapos ang maghapong pagpupulong ng mga opisyal ng kumpanya, abala si Marco sa paglilinis ng conference room. Pawis na pawis siya habang pinupunasan ang mesa at kinokolekta ang mga papel na naiwan. Halos hindi na siya makalakad ng diretsyo dahil sa bigat ng mga gawain na ipinapapasan sa kanya araw-araw. Bigla niyang narinig ang sigawan sa kabilang pasilyo. "Tulong! Tulong! May nahimatay!" Sigaw ng isang empleyado. Agad siyang tumakbo palabas at nakita ang isang babaeng empleyado na nawalan ng malay sa hallway. Hindi nagdalawang isip si Marco. Lumuhod siya, sinuri ang pulso at sinubukang gisingin ang babae. "Miss, pakinggan mo ako. Huwag kang bibitaw." Tinawag niya ang guard at mga kasamahan. "Tubig, ambulansya, bilisan nyo." Sa loob ng ilang minuto, siya mismo ang nagbigay ng paunang lunas. Pinahiga niya ng maayos ang babae at pinaypayan gamit ang folder na hawak. Habang pinapanood siya ng mga tao, kitang-kita ang determinasyon at malasakit sa kanyang mikha. Hindi niya alam na kamasid si Isabela mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Nakasuot siya ng simpleng blazer at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng paghanga sa isang lalaking hindi kailanman nagpanggap. Hindi iyon eksenang para magpasikat. Wala ring perang nakataya. Si Marco, sa gitna ng lahat ng pangumutya, ay nagpakita ng tunay na malasakit. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang mga paramedik at binala ang babae sa ospital. Tahimik na bumalik si Marco sa kanyang trabaho para bang walang nangyari. Ngunit sa puso ni Isabela may nabago. Kinagabihan, hindi mapakali si Isabela sa kanyang kwarto. Naalala niya ang mukha ni Marco, pawisan, ngunit puno ng tapang habang nililigtas ang empleyado. Bakit iba siya? Bulong niya sa sarili. Bakit kahit janitor lang siya, kaya niyang gawin ang hindi nagagawa ng mga tinatawag na ginoo? Kinabukasan, muling nag-cruise ang kanilang landas. Habang naglalakad siya, palabas ng gusali, nakita niyang nagbubuhat si Marco ng mabibigat na kahon. Halatang hirap na hirap ito, ngunit wala ni isang reklamo. "Marco," mahinang tawag ni Isabela. Natigilan ang binata. Agad ibinaba ang kahon at hinarap siya. "Senyorita?" Tinitigan siya ng dalaga. "Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Kahit na pinapahirapan ka ng papa ko, hindi ka umaayaw." Sandaling natahimik si Marco bago sumagot. "Dahil alam kong hindi madali ang buhay. Sanay na ako sa hirap. Pero kung ito lang ang paraan para ipakita ang totoo kong hangarin, kakayanin ko." "Hangarin?" mariing tanong ni Isabela. "Hindi ko gustong makilala bilang isang taong sumali lang dahil sa pera.
Gusto kong makilala bilang taong may respeto at may kakayahang magmahal ng totoo. Kung hindi ko ipapakita ngayon, kailan pa? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi alam ni Isabela kung bakit tila bumagal ang oras. May halong galit, pagkalito, at kakaibang damdamin na unti-unting pumapasok sa kanyang puso. Hindi lahat ng lalaki pare-pareho, senyorita. Dagdag pa ni Marco, may mga taong handang magtiis hindi dahil sa gantimpala, kundi dahil naniniwala sila sa halaga ng tao. Hindi agad nakasagot si Isabela. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Ngunit hindi niya maitago ang matinding kuryosidad. Mula noon, sinadya niyang obserbahan si Marco. Tuwing makikita niya itong tahimik na nagtatrabaho, napapaisip siya. Sa kabila ng lahat ng kahirapan, nananatiling matatag ang binata. Hindi siya tumitigil, hindi siya bumibigay. Isang gabi, hindi inaasahan ni Isabela na muling magkakaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Naglalakad siya sa garden ng mansyon nang makita niya si Marco na naglilinis ng fountain. "Marco!" tawag niya muli. Nagulat ang binata, ngunit agad yumuko bilang paggalang. "Senyorita Isabela, wala ka bang oras para sa sarili mo? Bakit parang lahat ng oras mo ay para sa pagtatrabaho?" Ngumiti si Marco, pagod man ang muka. "Kung hindi ako magsisikap, sino ang gagawa para sa akin? Ang buhay ko ay para sa pagpupunyagi, at kung minsan, doon ko lang nararamdaman na may silbi ako." Tumahimik si Isabela. May kung anong bigat ang bumagsak sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang isang tao na wala sa kanyang mundo ay nakakapagbigay ng aral na matagal na niyang hinahanap. "Hindi mo ba ako tinitingnan bilang anak lang ng bilyonaryo?" tanong niya bigla. Umiling si Marco. "Nakikita kita bilang isang babae, hindi bilang premyo, hindi bilang anak ng isang makapangyarihan, bilang isang tao na may damdamin at kalayaan." Napatitig si Isabela kay Marco. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakilala siya hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon sila ng maliliit na sandali. Isang simpleng pagbati, isang tipid na ngiti, o isang mabilis na pag-uusap sa hallway. Unti-unti, ang malamig na pader sa pagitan nila ay nagsimulang mabasag. Ngunit sa bawat paglapit nila, alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Naroon ang mahigpit na anino ni Don Ricardo, ang pangungutya ng lipunan, at ang kanilang magkaibang mundo. Sa kabila ng lahat, hindi maitago ni Isabela ang bagong damdamin. At sa kanyang puso, unti-unti siyang nagtatanong, paano kung ang janitor na ito, na walang yaman, walang pangalan, ngunit may pusong handang magmahal, ay siyang taong matagal ko nang hinihintay? Lumipas ang mga araw at linggo, at sa bawat pagkakataong nagkakasalubong sina Marco at Isabela, lalong lumalalim ang kanilang mga pag-uusap. Noong una, awang simpleng pagbati lamang ang nagaganap. Isang tipid na "Magandang umaga, senyorita" mula kay Marco at isang maikling tango mula kay Isabela. Ngunit habang tumatagal, ang mga pagbating iyon ay nagiging maliliit na usapan hanggang sa umabot sa puntong naghahanap na sila ng pagkakataon upang magtagpo. Isang hapon, sa opisina ng foundation, nadatnan ni Isabela si Marco na nag-aayos ng mga kahon ng donasyon para sa mga bata. Pawis na pawis siya, ngunit hindi alintana ang pagod. Lumapit si Isabela at tinulungan siyang ayusin ang mga kahon. "Bakit mo ginagawa ito? Hindi naman ito bahagi ng trabaho mo bilang janitor?" tanong ni Isabela habang maingat na inilalagay ang mga kahon sa gilid. Napangiti si Marco. "Kung may pagkakataon akong makatulong, bakit hindi? Hindi naman lahat ng bagay na susukat sa pera o tungkulin. Minsan, sapat na ang malasakit." Napatigil si Isabela at tumitig sa kanya. "Hindi ka talaga katulad ng iba." Mula roon, nagsimula silang magkaroon ng mas malalim na usapan. Sa bawat sandaling magkasama sila, ibinubukas ni Marco ang kanyang mga pangarap. Kung paanong nais niyang makapagtapos ng kolehiyo, magkaroon ng maliit na negosyo,
At higit sa lahat, bumuo ng pamilya na hindi niya naranasan noong siya'y bata pa. Hindi ako takot mangarap, senyorita. Wika ni Marco, isang gabi nang magtagpo sila sa garden ng mansyon. Kahit mahirap ako, naniniwala ako na may halaga pa rin ako bilang tao. At kung darating ang araw na may taong makakakita sa akin ng higit pa sa aking kahirapan, iyon na ang pinakamalaking biyaya sa akin. Tahimik na nakinig si Isabela. Sa kanyang puso, nagsimulang mamunga ang isang damdamin na matagal na niyang inilihim. Ang pangungulila sa isang tunay na pagmamahal. Hindi sa mga lalaking dala lamang ay yaman at pangalan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa paligid ng fountain ng mansion, hindi na napigilan ni Isabela ang tanungin si Marco. Kung sakali bang hindi ako anak ng bilyonaryo, kung ako'y isang simpleng babae lamang, mamahalin mo pa rin ba ako? Matatag ang sagot ni Marco. Senyorita, hindi ko kailangang isipin kung ano ka sa lipunan. Ang nakikita ko ay isang babaeng may pusong marunong magmahal at masaktan. Kung ikaw man ay simpleng babae lamang, mas lalo kang magiging mahalaga sa akin dahil iyon ang tunay na ikaw. Nag-init ang pisngi ni Isabela at hindi na niya napigilang ngumiti. Tama ka, matagal ko nang gustong marinig ang ganyang salita, pero hindi ko inasahan na maririnig ko ito mula sa isang janitor. Hindi importante kung saan galing ang salita, sagot ni Marco. Ang mahalaga ay totoo ito. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging malapit ang dalawa. Madalas silang magtagpo sa foundation upang magtulungan sa mga proyekto para sa mga bata. Sa tuwing magkasama sila, hindi mapigilan ni Isabela ang mapatawa sa mga simpleng biro ni Marco, habang si Marco naman ay natutong magbukas ng kanyang damdamin at maging mas komportable sa presensya ng dalaga. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa lipunan, mabilis kumalat ang balita na tila nagiging malapit na ang anak ng bilyonaryo sa isang hamak na janitor. Maraming kumukontra at nagsasabing hindi iyon nararapat. Isabela, baka nakakalimutan mo kung sino ka, wika ng isa sa kanyang mga kaibigang socialite. Hindi ka pwedeng masangkot sa isang taong walang pangalan at walang pera. Ano na lang ang sasabihin ng lipunan? Ngunit matapang na sumagot si Isabela, hindi ko kailangang ipaliwanag sa inyo ang nararamdaman ko. Ang buhay ko ay hindi laro para sa inyong lahat. Sa kabila ng lahat, mas pinili niyang sundin ang kanyang puso. At sa piling ni Marco, natagpuan niya ang isang bagay na hindi niya nahanap kailanman sa mga lalaking inalok sa kanya ng kanyang ama. Ang tunay na pagmamahal na walang kapalit. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, naglakas loob si Marco na hawakan ang kamay ni Isabela. Hindi siya tumanggi, bagkus ay hinayaan niyang magtagal ang pagkakahawak nilang iyon. Senyorita, mahina ngunit seryosong wika ni Marco. Hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa atin. Pero isa lang ang sigurado ako. Handa akong ipaglaban ka kahit gaano pa kahirap. Naluha si Isabela at marahang tumugon. At ako, Marco, handa akong sumugal kahit pa buong mundo ang kumontra. Mula sa sandaling iyon, hindi na sila dalawang magkaibang nilalang mula sa magkaibang mundo. Sila ay dalawang pusong natagpuan ang isa't isa sa gitna ng lahat ng hadlang. At sa kanilang mga mata, nagsimulang mamukadkad ang isang pag-ibig na hindi matitinag ng yaman, pangalan, o kapangyarihan. Habang unti-unting namumunga ang pagmamahalan ni Marco at Isabela, lalo namang lumalakas ang bulungan sa lipunan. Ang mga balita tungkol sa kanilang pagiging malapit ay kumalat na sa bawat sulok ng syudad, mula sa mga opisyal ng kumpanya hanggang sa mga kaibigan ni Isabela sa mataas na lipunan. Para bang naging sentro ng tsismis ang kanilang pangalan. Sa isang kafe kung saan madalas magtagpo ang mga sosyal na kaibigan ni Isabela, naging paksa muli ang kanyang buhay. Narinig niyo ba? Si Isabela, ang anak ni Don Ricardo, nakikita raw lagi kasama ng janitor. Nakakahiya! Tawa ng isa. Oo nga, dagdag ng isa pang babae. Anong iniisip niya? Janitor? Samantalang ang dami niyang manliligaw na negosyante at politiko. Kung ako ang tatay niya, ikukulong ko siya. Samantala, sa isang pribadong pulong ng mga board members ng kumpanya, naging paksa rin si Marco.
Don Ricardo, wika ng isa sa kanila, naiintindihan namin ang iyong hamon. Ngunit kung si Marco Cruz ang papalit sa pangalan ng pamilya Vergara, baka ikasira pa ito ng ating negosyo. Hindi siya nararapat. Tahimik na nakikinig si Don Ricardo, ngunit halatang kumukulo ang dugo. Bagamat hindi niya hayagang ipinapakita, ramdam niya ang galit sa kanyang dibdib. Para sa kanya, hindi niya pa rin matanggap na isang janitor lamang ang nagkaroon ng loob na lumapit sa kanyang anak. Sa mismong kumpanya, lalo ring naging mabigat ang sitwasyon ni Marco. Hindi na lamang panguyam at tawa ang kanyang natatanggap, kundi hayagang pang-aalipusta. Hoy Don Juan, sigaw ng isa sa mga empleyado habang nagbubuhat siya ng kahon. Kailan mo balak pakasalan si senyorita? Baka sa basurahan pa kayo mag-honeymoon. Nagtawanan ang iba at bagamat nasasaktan, pinili ni Marco na manahimik. Alam niyang kung papatulan niya ang mga iyon, lalo lamang lalaki ang gulo. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa panguyam. May ilan ding lihim na humahanga sa kanyang tapang. Grabe tong si Marco, bulong ng isang kasamahan. Kahit pinagtatawanan ng lahat, hindi pa rin sumusuko. Kung ako iyon, baka matagal na akong umalis. Samantala, si Isabela naman ay patuloy na kinokondena ng kanyang mga kaibigan. Sa isang pagtitipon, hinarap siya ng isa. Isa, ano ba talaga ang nangyayari sa inyo ng janitor na iyon? Huwag mong sabihing may relasyon kayo. Matapang na tumayo si Isabela at sumagot, at kung meron man, anong masama? Hindi ninyo siya kilala. Hindi ninyo alam kung gaano siya kabuti at katapat. Nag-umpugan na mga ulo ang mga babae. Hindi makapaniwala. Isa, ikaw ang anak ni Don Ricardo. Hindi ka po pwedeng bumaba ng ganon. Ngunit hindi na siya nagpatinag. Kung ang sukatan ng pagmamahal ninyo ay pera at pangalan, mas mabuti pang wala na akong pakialam. Mas pinipili kong makasama ang isang taong totoo kaysa sa taong puro pagpapanggap. Nang makarating ang balitang iyon kay Don Ricardo, lalo siyang nagnidnid. Pinatawag niya si Marco sa kanyang opisina. Cruz, mariin niyang sabi, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, layuan mo ang anak ko. Pero bakit lalo kayong nagiging malapit? Hindi ka ba natatakot? Diretsong tumingin si Marco sa matanda. Hindi po ako natatakot, Don Ricardo. Huwag po kayong magalit, pero hindi ko kayang iwan si Isabela. Hindi dahil sa pera, kundi dahil mahal ko siya. Napangisi ang matanda, puno ng panlilibak. Mahal? Ano bang maibibigay mo sa kanya? Kaya mo ba siyang bigyan ng seguridad? Kaya mo ba siyang ipaglaban-laban sa buong lipunan? Isang janitor ka lang. Janitor nga po ako, sagot ni Marco. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong karapatan na magmahal. Kung pagtatawanan kami ng buong mundo, kakayanin ko. Ang hindi ko kakayanin ay ang iwanan siya. Saglit na natahimik si Don Ricardo. Ngunit sa halip na malambot ang puso, mas tumindi ang kanyang galit. Kung ganoon, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong ipaglaban ang salita mong iyan. Sa sumunod na mga linggo, mas lalo pang pinag-initan si Marco sa trabaho. May mga pagkakataon na sadyang pinapahiya siya sa harap ng ibang empleyado at minsan ay pinagbabantaan pa ng tanggal. Ngunit kahit ano pa ang mangyari, hindi siya umaatras. At sa likod ng lahat ng yon, palaging naroon si Isabela, palihim na sumusubaybay. Sa bawat pang-uuyam na natatanggap ni Marco, lalo siyang nahuhulog sa kanya. Nakikita niya ang tapang, ang malasakit at ang katapatan, mga bagay na hindi kayang bilhin ng kayamanan ng kanilang pamilya. Ngunit alam nilang pareho na hindi magiging madali ang lahat. Sapagkat bukod sa matinding pagtutol ng lipunan, naroon pa rin ang pinakamalaking hadlang sa kanilang pagmamahalan. Ang ama ni Isabela na handang gawin ang lahat para maputol ang ugnayan nila. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang tumitindi ang laban ng kanilang puso laban sa mundo. Isang umaga, nabising si Marco sa malakas na kalampag sa kanyang inuupahang kwarto. Pagbutas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang kapitbahay na may hawak na dyaryo. Marco, tingnan mo ito. Ikaw ang laman ng pahayagan. Kinuha niya ang dyaryo at nanlaki ang mga mata. Nakalathala sa front page ang malaking litrato niya habang kasama si Isabela sa foundation. Ang headline, Janitor at anak ng bilyonaryo, lihim na nagkikita,
eskandalo sa pamilya Vergara. Halos malaglag ang hawak niyang tasa ng kape. Alam niyang kumakalat na ang balita, ngunit hindi niya akalaing taabot ito sa pambansang pahayagan. Samantala, sa mansyon ng Vergara, galit na galit si Don Ricardo habang hawak ang parehong dyaryo. Ano ito, Isabela? Pati buong bansa pinag-uusapan ka na. Papa, hindi ko kasalanan kung nakunan kami ng litrato. Wala kaming ginagawang masama. Mariing sagot ng dalaga. Walang masama? Ang pangalan ng pamilya natin ay nadudungisan dahil sa isang janitor? Hindi mo ba naiisip ang kahihiyan? Napaluha si Isabela ngunit tumayo ng matatag. Kung kahihiyan para sa inyo ang magmahal ng isang taong totoo, mas pipiliin kong mapahiya kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Sa kumpanya naman, lalong lumala ang sitwasyon ni Marco. Pinatawag siya ng supervisor. Cruz, simula ngayon, ikaw na ang gagawa ng lahat ng overtime na walang bayad. Kung hindi mo kaya, mag-resign ka na lang, napalunok si Marco. Pero sir, hindi ba't labag yan sa batas? Kung ayaw mo, marami pang janitor na papalit sa'yo. Tandaan mo, wala kang laban dito. Mariing sagot ng supervisor. Tahimik na umalis si Marco, dala ang bigat ng sitwasyon. Kahit sa mga kasamahan, lalo siyang pinagtatawanan. Ayan na ang millionaire janitor. Sigaw ng isa. Baka bukas may kotse na yan. Ngunit hindi na siya sumagot. Sa halip, nagtuloy siya sa kanyang trabaho. Kahit ramdam niyang unti-unti nang nauupos ang kanyang lakas. Kinagabihan, nagtagpo sila ni Isabela sa lumang parke kung saan sila madalas mag-usap. Halata sa mukha ng dalaga ang pagod at lungkot. Marco, wika ni Isabela, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat sila laban sa atin. Kahit mga kaibigan ko, iniwan na ako. Pati Papa, halos ikulong na ako sa bahay. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Isabela, alam kong mahirap, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi natin kailangan ng buong mundo para maging masaya. Ang kailangan lang natin ay tayo sa isa't isa. Ngunit sa mga sumunod na linggo, dumaan sila sa mas matitinding pagsubok. Isang gabi, pauwi si Marco mula sa trabaho nang biglang may sumalubong na 3 lalaki sa madilim na eskinita. Hoy, ikaw ba si Marco Cruz? Tanong ng isa, sabay suntok sa kanyang tiyan. Nalaglag siya sa sahig, halos hindi makahinga. Sinipa siya ng isa pa at sabay sabing, layuan mo si Isabela kung ayaw mong masaktan pa. Kahit duguan at halos mawalan ng malay, nagawa pa rin niyang tumayo. Hindi ako susuko, mahinang wika niya bago tuluyang nawalan ng ulirat. Dinala siya ng mga kapitbahay sa maliit na klinika at doon siya ginamot. Nang mabalitaan ni Isabela, halos mabaliw siya sa pag-aalala. Agad siyang nagtungo roon at nakita si Marco na nakabalot ng benda. Diyos ko, Marco, anong ginawa nila sa'yo? Umiiyak na tanong ng dalaga habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ngumiti si Marco kahit hirap. Wala ito, Isabela. Mas malakas ako kaysa sa iniisip nila. Ngunit hindi napigilan ni Isabela ang umiyak ng tuluyan. Hindi ko na kaya, Marco. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan dahil sa akin. Isabela, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Hindi ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang dahilan ay ang pagmamahal ko sa iyo at hindi iyon isang bagay na basta ko na lang isusuko. Doon, lalong tumibay ang kanilang damdamin. Sa gitna ng sakit at panganib, mas lalo silang nagkakapit. Ngunit hindi natapos doon ang kanilang mga pagsubok. Dahil sa patuloy na eskandalo, tinanggal si Marco sa trabaho. Tumanggap siya ng liham mula sa HR. Kami ay nalulungkot na ipaalam sa inyo na simula sa araw na ito, hindi na kayo bahagi ng kumpanya. Nang mabasa niya iyon, bumagsak siya sa lumang upuan sa kanyang kwarto. Wala na siyang pinagkakakitaan, wala na siyang seguridad. Ngunit kahit ganoon, isang bagay ang malinaw, hindi niya iiwan si Isabela. Samantala, sa mansyon, lalong tumindi ang galit ni Don Ricardo. Kung ayaw mong makinig sa akin, Isabela, kakalimutan kita bilang anak. Mariin niyang sabi. Tumulo ang luha ng dalaga, ngunit matatag ang kanyang tinig. Kung iyon ang kailangan para sa aking kalayaan, Papa, tatanggapin ko. At sa gabing iyon,
habang parehong sugatan, si Marco sa katawan at si Isabela sa puso, nangako silang hindi bibitaw. Sapagkat sa bawat pagsubok, lalo lamang tumitibay ang kanilang pagmamahalan. At bagamat tila buong mundo ang laban nila, pinili nilang harapin ito nang magkahawak ang kamay. Lumipas ang ilang linggo mula nang matanggal si Marco sa trabaho. Sa kabila ng kanyang kawalan ng kita, hindi siya tumigil sa pagsusumikap. Naghanap siya ng mga sideline bilang kargador at construction worker upang may maipantustos man lang sa pangaraw-araw na pangangailangan nila ni Isabela. Kahit mahirap, pinili nilang manatiling magkasama. Ngunit sa bitna ng lahat ng iyon, isang hindi inaasahang balita ang dumating na tuluyang yayanig sa kanilang buhay. Isang umaga, nagising si Isabela na masama ang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag ang bigat ng kanyang katawan at ang pagkahilo na halos araw-araw niyang nararanasan. Sa una, inisip niyang baka dulot lamang iyon na matinding pagod at stress na kanyang pinagdaraanan. Ngunit nang hindi na mawala ang sintomas, napilitan siyang magpatingin sa doktor. Habang nakaupo siya sa klinik, hindi mapakali si Isabela. Kaba at takot ang gumabalot sa kanya. Nang lumabas ang doktor, may hawak itong papel. Senyorita Isabela, malumanay nitong sabi, maligayang bati, ikaw ay nagdadalang tao. Parang huminto ang kanyang mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak siya sa kanyang tiyan. Nagdadalang tao? Bulong niya. Oo, tugon ng doktor. Ayon sa pagsusuri, 2 buwan ka ng buntis. Kailangan mong magpahinga at alagaan ang sarili mo. Umiiyak si Isabela nang umuwi at agad na hinanap si Marco. Nakita niya itong pawisan galing sa isang construction site. Agad siyang lumapit at mahigpit na niyakap ito. Marco, garalgal ang tinig niya. Magkakanak tayo. Napamulagat si Marco. Hindi agad makapaniwala. Anak, totoo ba, Isabela? Tumango ang dalaga, luhaang ngumiti. Oo Marco, magiging ama ka na. Napahawak si Marco sa kanyang mukha. Tila ba nananaginip? Diyos ko, isang biyaya sa kabila ng lahat ng paghihirap. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Nang makarating ang balita kay Don Ricardo, lalo siyang nagngit-ngit. Galit na galit siyang pumasok sa silid ni Isabela, hawak ang resulta ng pagsusuri. Isabela, totoo ba ito? Sigaw niya. Tumayo ang dalaga at matapang na tumingin sa ama. Oo papa, totoo at hindi ako nahihiya. Isang janitor ang ama ng dinadala mo sa tiyan. Isang kahihiyan sa ating pamilya. Mariin ang tinig ni Isabela. Kung kahihiyan man ito para sa iyo, para sa akin, ito ang pinakamahalagang bagay na dumating sa buhay ko at hindi mo iyon kayang baguhin. Halos atakihin si Don Ricardo sa galit. Paano mo nagawang sirain ang pangalan natin ng ganito? Ginawa na kitang prinsesa at ito ang isusukli mo? Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na pinayagan ni Isabela na apihin ang anyang damdamin. Papa, hindi ako laruan, hindi ako tropeo. Isa akong babae na may karatatang magmahal. Kung hindi mo kayang tanggapin ang desisyon ko, wala na akong magagawa. Pero hindi ko ipapahamak ang anak ko. Nang lumabas ang balitang buntis si Isabela, lalo pang naging mainit ang usap-usapan sa lipunan. Ang mga diaryo at telebisyon ay nag-uunahan sa pagbabalita. Anak ng bilyonaryo, nagdadalang tao, ama ay isang janitor. Lalong tumindi ang tang-uyam ng mga tao. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, matatag na nanindigan si Marco. Kahit pinagtatawanan siya ng buong lipunan, buong tapang niyang ipinahayag, paninindigan ko si Isabela at ang aming anak. Hindi ako lalayo. Isang gabi, magkasamang nakaupo sina Marco at Isabela sa maliit na kwarto na inuupahan ni Marco. Walang luho, walang marangyang gamit, ngunit naroon ang pagmamahal na pinanghahawakan nila. Marco, mahina ang tinig ni Isabela habang hawak ang kanyang tiyan. Natatakot ako. Paano kung hindi natin kayanin? Paano kung pati anak natin ay maliitin nila? Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Isabela, hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko kayo pababayaan. Kahit walang yaman, may pagmamahal akong maibibigay. At iyon ang pinakamahalaga. Naluha si Isabela at yumakap sa kanya. Ikaw lang ang lakas ko, Marco.
Sa kabila ng lahat ng pagsubok, unti-unting natutunan ni Isabela na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kayamanan o pangalan, kundi sa mga simpleng bagay, isang yakap, isang halakhak, at ang pangakong hindi iiwanan sa gitna ng unos. Ngunit sa malayo, si Don Ricardo ay patuloy na nagbabalak. Hindi niya matanggap na ang kanyang apo ay magmumula sa isang lalaking hindi niya kinikilala. At sa kanyang isipan, sisiguraduhin niyang hindi magtatagumpay ang relasyon ni Marco at Isabela kahit pa dumating na ang bata sa kanilang buhay. At habang dahan-dahan lumalaki ang tiyan ni Isabela, lalo ring lumalaki ang laban na kailangan nilang harapin. Isang laban hindi lang para sa kanilang pagmamahalan, kundi para sa kinabukasan ng kanilang magiging anak. Matapos ang mainit na pagtatalo nina Isabela at Don Ricardo tungkol sa kanyang pagbubuntis, naging malamig ang buong mansyon. Ang bawat sulok na dati puno ng kasiyahan at katahimikan ay tila naging kulungan para kay Isabela. Ang bawat sulyap ng mga tauhan sa bahay, mula sa mga kasambahay hanggang sa mga gwardiya, ay puno ng paghusga. Para bang lahat sila ay nakikinig sa utos ng matanda. Huwag suportahan ng kanyang anak sa desisyong pinili nito. Isang gabi, nakaupo si Isabela sa kanyang silid, hawak ang maliit na maleta. Hindi na niya kayang tiisin ang bigat ng panlalamig sa sariling tahanan. Pumasok ang kanyang yaya, si Aling Rosa, na matagal nang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. "Senyorita," mahina nitong sabi, "sigurado ka ba sa gagawin mo? Mahirap ang buhay sa labas. Hindi ka sanay sa ganon." Tumulo ang luha ni Isabela. "Aling Rosa, mas mahirap ang manatili dito at maramdaman na wala akong halaga. Ang tanging gusto ko ay mabuhay ng may kalayaan, kasama si Marco at ang magiging anak namin. Kung mananatili ako rito, palaging paiikutin ng papa ang desisyon ko. Hindi ko na kaya." Yumakap si Aling Rosa sa dalaga. "Kung iyon ang pasya mo, ipagdarasal ko na maging matatag ka." Kinagwakasan, bago pa sumikat ang araw, lumabas si Isabela sa mansyon. Nadala lamang ang ilang damit, ilang personal na gamit, at ang kanyang matibay na paninindigan. Sa labas ng tarangkahan, naghihintay si Marco. Nakasuot siya ng lumang jacket at may dalang maliit na bag. Nang makita si Isabela, agad siyang lumapit at tinulungan itong buhatin ang maleta. "Sigurado ka na ba, Isabela?" tanong ni Marco. May halong kaba at saya sa tinig. Tumango siya, hawak ang kanyang tiyan. "Oo, Marco, ito ang tama para sa atin." Sabay silang naglakad palayo sa marangyang tahanan ng Vergara. Para kay Isabela, iyon ang unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Isang kalayaang wala ang mga ginintuang pader, ngunit puno ng pag-asa. Dinala ni Marco si Isabela sa kanyang inuupahang kwarto sa lumang gusali. Maliit lang ito. May isang kama, isang lumang mesa, at bentilador na halos hindi na umiikot. Ngunit, nang pumasok si Isabela, hindi niya nakita ang kahirapan. Nakita niya ang tahanan. "Pasensya ka na, Isabela," mahina ang tinig ni Marco. "Ito lang ang maibibigay ko ngayon." Ngunit gumiti siya at hinawakan ang kamay ng lalaki. "Hindi mahalaga ang laki ng bahay, Marco. Ang mahalaga ay may pagmamahalan dito. At iyon ang hindi ko naramdaman sa mansyon." Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Isabela ang simpleng pamumuhay. Wala nang mga kasambahay na naghahanda ng pagkain para sa kanya. Siya mismo ang natutong magluto ng lugaw at pritong isda. Natuto rin siyang maglaba gamit ang sariling kamay at maglinis ng maliit nilang silid. Sa unay nahirapan siya, ngunit sa bawat nawain, natutunan niyang pahalagahan ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang kasiyahang makasama ang taong mahal niya sa gitna ng hirap. Isang gabi, habang magkasamang kumakain ng simpleng hapunan na binuo ng tuyo at kamatis, napangiti si Isabela. "Alam mo, Marco, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kasiyahan. Walang luho, pero puno ng pagmamahal." Ngumiti si Marco at tumingin sa kanya. "Salamat, Isabela.
Natatakot ako na baka pagsisihan mo ang pag-alis mo sa mansyon. Hindi ko pagsisisihan, mariin niyang sagot. Dahil dito ko nakita ang tunay na kahulugan ng buhay, ang makapiling ka at ang magiging anak natin. Ngunit hindi naging madali lahat. Dahil wala na siyang suporta mula sa ama, naramdaman ni Isabela ang bigat ng pagdadalang tao sa gitna ng kakapusan. Madalas siyang mahilo at may mga araw na halos wala silang makain. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila bumitaw sa isa't isa. Si Marco ay patuloy na naghanap ng pagkakakitaan. Minsan bilang kargador sa palengke, minsan bilang karpintero sa mga kalapit na bahay. Kahit pagod na pagod, umuuwi siya kay Isabela na may ngiti sa labi. Para sa'yo ito, sabi niya minsan habang iniaabot ang isang bungkos ng saging. Hindi man ito marangya, pero para sa ating mag-ina, sapat na. Naiyak si Isabela at niyakap siya ng mahigpit. Ikaw ang pinakamagandang biyaya sa akin, Marco. Hindi ko na kailangan ang kayamanan ng papa ko. Samantala, sa mansyon, si Don Ricardo ay nanatiling matigas. Kahit lihim niyang iniisip ang kalagayan ng kanyang anak, mas pinairal niya ang galit at pride. Kung yan ang pinili niya, siya ang bahala. Hindi ko tatanggapin ang isang janitor bilang bahagi ng pamilya. Mariin niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi niya maitatanggi na sa kanyang katahimikan, may kirot sa kanyang puso. Tuwing nakikita niya ang bakanting upuan ni Isabela sa hapagkainan, nararamdaman niya ang lungkot. Ngunit sa kanyang isip, nananatili ang paniniwala na maling landas ang pinili ng anak. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo pang tumatag ang relasyon ni Marco at Isabela. Natutunan nila na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa kapal ng bulsa, kundi sa tibay ng pagmamahalan sa gitna ng unos. At sa bawat hapong magkasamang naglalakad sa palengke, magkahawak ang kanilang mga kamay. Alam nilang kahit iniwan nila ang mansyon at lahat ng kayamanan, natagpuan nila ang higit na mahalaga, ang buhay na may kalayaan, pagmamahal at pag-asa para sa kanilang magiging anak. Matapos lumayas ni Isabela sa mansyon at piliin ang payak na buhay kasama si Marco, dumating ang pinakamatinding hamon sa kanilang relasyon, ang realidad ng kahirapan. Hindi naging madali para kay Marco na itaguyod ang kanilang pamumuhay, lalo na siya'y nawala ng trabaho sa kumpanya ni Don Ricardo. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ito ang naging simula ng kanyang pagbabago. Araw-araw, maaga siyang bumabangon upang maghanap ng pagkakakitaan. Madalas siyang pumipila sa palengke upang mag-alok ng kanyang lakas bilang kargador. Sa init ng araw at bigat ng mga kahon, halos bumigay ang kanyang katawan. Ngunit iniisip niya palagi ang tiyan ni Isabela na unti-unting lumalaki. Sa bawat barya na kanyang naiipon, ang tanging laman ng kanyang isip ay, para ito sa anak namin. Isang pagkakataon, inalok siya ng isang matandang kontratista na magtrabaho bilang construction worker. Kung gusto mong kumita ng mas malaki, sumama ka sa akin sa site. Mahirap ang trabaho, pero tiyak na may makakain kayo, sabi ng matanda. Hindi nagdalawang isip si Marco. Kahit wala siyang karanasan, tinanggap niya ang alok. Araw-araw siyang nasa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagbubuhat ng semento, nagmamartilyo at natutong maghalo ng konkreto. Mabigat, masakit sa katawan, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay siya. Sa tuwing umuuwi siya, sasalubungin siya ni Isabela ng ngiti at mainit na pagkain. Kahit lugaw lang ito, sana makabawi sa pagod mo, wika ng dalaga. Gumiti si Marco, kahit nanginginig sa pagod. Hindi ko na iniisip ang hirap basta't makasama kayo ng anak natin. Habang patuloy siyang nagsusumikap, nagsimula ring makapansin ang ibang tao. Ang mga kapitbahay na noong unay nag-uusig at nanunuya ay unti-unting humanga. Grabe ang janitor na iyon, wika ng isa. Kahit iniwan ang pamilya ng babae, hindi sumuko. May paninindigan. Unti-unti ring nagkaroon si Marco ng sideline. Dahil sa kanyang kasipagan at pagiging tapat, pinagkakatiwalaan siya ng kontratista sa mas mabibigat na gawain. Minsan,
May mga kapitbahay na nagpapagawa ng sirang bubong o pinto at siya ang tinatawag. Sa simpleng paraan, nagsimulang lumaki ang kanyang kita. Isang araw, kinausap siya ng isang kasamahan sa konstruksyon. Marco, alam mo, iba ka. Hindi ka lang basta nagtatrabaho para sa sarili mo. Kita sa mata mo na may dahilan ka para magsikap. Hindi lahat may ganyang tapang. Napangiti siya at sumagot, "Oo, may dahilan ako. Si Isabela at ang anak namin. Sila ang lakas ko." Samantala, si Isabela naman ay natutong mag-adjust sa kanilang bagong buhay. Habang si Marco ay nagtatrabaho, siya naman ay nag-aalaga ng kanilang maliit na tahanan. Natutunan niyang mamuhay ng walang luho, maglaban ng damit gamit ang sariling kamay, magluto ng simpleng ulam, at magtipid sa bawat sentimo. Sa kabila ng lahat, masaya siya dahil alam niyang mahal siya ni Marco at seryoso itong paninindigan siya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kanilang inuupahang silid, nag-usap sila tungkol sa kinabukasan. "Marco," sabi ni Isabela, "natatakot ako minsan. Paano kung hindi natin kayanin? Paano kung lumaki ang anak natin na walang sapat na buhay?" Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung magiging mayaman tayo balang araw, Isabela. Pero alam ko, hindi tayo mawawalan ng pagmamahal. At iyong ang pinakamahalagang maipapamana natin sa anak natin. Ang yaman nauubos, ang pangalan nababago, pero ang pagmamahal, iyon ang hindi mawawala." Naluha si Isabela at niyakap siya ng mahigpit. "Ikaw ang lakas ko, Marco, at kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw." Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang lumago ang kanilang sitwasyon. Ang maliit na ipon ni Marco ay ginamit niya upang magsimula ng isang munting negosyo, pagbebenta ng mga gamit na yari sa kahoy na siya mismo ang gumagawa. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan sa konstruksyon, nakabuo siya ng mga simpleng upuan at mesa na binebenta sa palengke. Hindi man ito malaking negosyo, pero ito ang simula ng ating pangarap. Masayang wika ni Marco kay Isabela. At sa paglipas ng panahon, dahan-dahan nilang natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o luho, kundi sa kasipagan, katapatan at pagmamahalan. Habang lumalaki ang tiyan ni Isabela, lumalaki rin ang respeto ng mga tao kay Marco. Ang dating pinagtatawanan at tinutuligsa ay unti-unti nang kinikilala. Ang mga kapitbahay na dating umiwas ay ngayoy nagiging kaibigan at sumusuporta. Sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unti ring naramdaman ni Marco na hindi siya nag-iisa, at sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula na ang kanyang pagbabagong matagal na niyang inaasam. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking may paninindigan at tunay na pagmamahal sa kanyang pamilya. Lumipas ang mga buwan at malapit ng manganak si Isabela. Sa maliit na inuupahang silid, mas lalong naramdaman ni Marco ang bigat ng responsibilidad bilang magiging ama. Sa kabila ng kanyang pagod sa konstruksyon at munting negosyo ng paggawa ng mesa at upuan, hindi niya ipinapakita kay Isabela ang kanyang panghihina. Sa halip, mas lalo pa niyang pinatatag ang sarili. Isang gabi, habang nakaupo silang mag-asawa sa harap ng maliit na lamparang nagbibigay liwanag sa kanilang silid, napahawak si Isabela sa kanyang tiyan at kumiti. "Marco, ramdam ko ang bawat sipa ng anak natin. Para bang sinasabi niya na malapit na siyang dumating." Hinapros ni Marco ang kanyang tiyan. "Isabela, ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Kahit pa hindi ako maging mayaman, sisiguraduhin kong hindi ninyo mararamdaman ang gutom at pangungutya ng iba." Ngumiti si Isabela at tumulo ang luha. "Hindi ko kailangan ng kayamanan, Marco. Ang mahalaga, nararamdaman ko na mahal mo ako at ang anak natin. At yun na ang pinakamasayang bagay na dumating sa akin." Ngunit sa kabilang dako, sa mansyon ng Vergara, si Don Ricardo ay patuloy na nilalamon ng lungkot at galit. Araw-araw, habang kumakain sa mahabang hapagkainan na noon ay puno ng kwento at tawanan,
Ngayon ay tila ba malamig at hungkag. Walang Isabela na magbibigay ng ngiti, walang anak na magtatanong kung kamusta ang araw niya. Sa tuwing makikita niya ang mga larawang nakasabit sa dingding, lalo siyang nalulunod sa alaala ng anak. Sa kanyang pagtulog, madalas siyang magising na pawisan. Dala ng mga panaginip kung saan nakikita niya si Isabela na lumalayo at hindi na muling bumabalik. Don Ricardo, wika ni Mang Ernesto, ang matagal na niyang kanang kamay. Hanggang kailan ninyo ipipilit ang galit? Nakita ko si Isabela kamakailan at masasabi kong masaya siya sa piling ni Marco. Siguro'y panahon na para tanggapin ninyo ang kanyang desisyon. Mariing umiling si Don Ricardo. Paano ko tatanggapin na ang anak ko na pinaghirapan kong alagaan at bigyan ng lahat ng luho ay napunta lamang sa isang janitor? Hindi ko matanggap. Ngunit sa kanyang puso, may maliit na tinig na bumubulong, isang tinig ng pangungulila. Sa kabila ng galit at pride, ramdam niya ang pananabik na makita ang kanyang anak, lalo na ngayong nalaman niyang malapit na itong mga anak. Isang gabi, hindi niya napigilan ang sarili. Isinakay niya ang kanyang kotse at nagpunta sa baryong kinaroroonan nina Marco at Isabela. Dahan-dahan niyang inihinto ang sasakyan sa labas ng lumang gusali kung saan sila nakatira. Mula sa bintana ng kotse, nakita niya ang simpleng tanawin. Si Marco, pawisan mula sa trabaho, ay may dalang maliit na basket ng gulay. Sinalubong siya ni Isabela na may hawak-hawak na tiyan at sabay silang nagtawanan sa simpleng biro ng isa't isa. Para kay Don Ricardo, tila isang kutsilyo ang tumusok sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang bigat ng damdamin. Galit, inggit, ngunit higit sa lahat, pangungulila. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ang kaligayahan na hindi niya kailanman naibigay sa kabila ng lahat ng kanyang yaman. Kinabukasan, palihim siyang nagpunta muli. Ngunit sa pagkakataong iyon, naglakas loob siyang bumaba at lumapit. Nang makita siya ni Isabela, natigilan ito. Halata ang pagkagulat at kaba. Papa, mahina niyang sambit. Matagal na hindi nakasagot si Don Ricardo. Sa halip, tumingin siya kay Marco na lumapit agad. Handa kung sakaling may sasabihin ang matanda laban sa kanya. Don Ricardo, magalang na wika ni Marco. Kung narito kayo para pagalitan kami, tanggapin ko. Pero hiling ko lang, huwag si Isabela ang saktan ninyo. Tumingin si Don Ricardo kay Marco. Bakas ang kanyang pride, ngunit halata rin ang bahagyang paghanga. Cruz, sa kabila ng lahat ng aking ginawa, hindi ka sumuko. Hindi kita mapapatawad agad. Pero hindi ko rin kayang talikuran ang dugo ng aking sariling anak. At higit sa lahat, ang aking magiging apo. Napaiyak si Isabela at mabilis na lumapit sa ama. Papa, matagal ko nang hinihintay na marinig ito. Ayokong mabuhay nang wala kayo sa tabi ko. Ngunit nanatilong seryoso ang mukha ni Don Ricardo. Huwag mong isipin na tanggap ko na ang lahat. Pero gusto kong makita ang aking apo. Gusto kong maranasan ang pagiging lolo. Kahit minsan. Sa unang pagkakataon may bakas ng pag-asa. Hindi pa iyon ganap na pagkakasundo, ngunit ito unang hakbang patungo sa pagbabago ng kanilang relasyon. Sa mga sumunod na linggo, palihim na bumibisita si Don Ricardo. Nakikita niyang nagsusumikap si Marco at nagmamahalan sila ni Isabela. At sa bawat pagbisita, unti-unting lumalambot ang kanyang puso, kahit ayaw pa niyang tanggapin ang buo. Isang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa iisang hapagkainan, isang simpleng mesa na yari sa kahoy na ginawa mismo ni Marco, naramdaman ni Don Ricardo ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang tunay na pamilya. Sa kanyang isipan, nagsimulang sumulpot ang tanong na matagal niyang iniiwasan. Baka nga ba mali ang paraan ko? Baka ang tunay na kaligayahan ng anak ko ay hindi ko kailanmang maibibigay sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang palihim na bumisita si Don Ricardo kina Marco at Isabela. Sa bawat pagdalaw niya, nakikita niya ang simpleng pamumuhay ng dalawa, ang maliit na silid na halos kasya lang sa isang kama at mesa, ang mga pinagtagpi-tagping kurtina, at ang kaunting gamit na mayroon sila. Ngunit sa kabila ng lahat,
Ramdam niya ang kasiyahan at pagmamahal na bumabalot sa tahanan. Isang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa maliit na mesa at kumakain ng simpleng ulam na ginisang munggo, napatingin si Don Ricardo kay Marco. Tahimik ang hapagkainan, ngunit sa puso ng matanda, may bumubulong na kailangan na niyang harapin ang katotohanan. Cruz bigla niyang sambit, dahilan para mapalingon si Marco at Isabela. Matagal na akong nagagalit sa iyo. Hindi ko matanggap na ikaw, isang janitor, ang pinili ng anak ko. Pero sa mga araw na nakikita ko ang pagsusumikap mo, hindi ko maitatanggi. Iba ka sa lahat ng nakilala ko. Nagulat si Marco at agad na yumuko. Don Ricardo, alam ko po ang pakiramdam ninyo. Naiintindihan ko kung bakit kayo nagalit. Isa lang akong hamak na manggagawa at hindi ko alam kung paano ko kayo mapapaniwala. Pero ang alam ko po, mahal ko si Isabela at ang magiging anak namin. At kahit ano pong mangyari, paninindigan ko sila. Napatitig si Don Ricardo sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang namutawi sa kanyang mukha, kundi isang bakas ng pagod at pagninilay. Hindi ko kayang burahin ang lahat ng sinabi ko at ginawa noon. Pero baka nga mali ang paraan ko. Baka sa sobrang pangangalaga ko kay Isabela, nakalimutan kong siya ay may sariling damdamin at karapatan. Hindi napigilan ni Isabela ang mapaluha. Papa, matagal ko nang hinintay ang salitang iyan. Hindi ko kailangang ipilit sa inyo si Marco, pero sana maintindihan ninyo na siya ang pinili ko. At ngayon, pamilya na kami. Tumango si Don Ricardo, bagamat bakas ang bigat ng kanyang pride. Hindi madali para sa akin ang magbago ng isip. Ngunit sa mga mata ng anak ko, nakikita ko ang kaligayahan na hindi ko maibigay. At sa iyo, Marco, nakikita ko ang tibay ng isang lalaking handang magsakripisyo. Nagpafawala siya ng malalim na buntong hininga. Kung handa kang magpakumbaba at ipakita sa akin araw-araw na totoo ang iyong hangarin, baka dumating ang araw na matanggap kitang ganap. Hindi pa ngayon, pero baka bukas o sa makalawa. Lumapit si Marco at tumingin ng diretsyo sa matanda. Don Ricardo, hindi ko kailanman hinangad ang yaman ninyo. Ang tanging gusto ko ay ang pagmamahal ni Isabela at ang respeto ninyo bilang ama niya. Kahit ilang taon pa ang hintayin, handa akong patunayan na karapat-dapat ako. Nang gabing iyon, mas naging magaan ang pakiramdam ng lahat. Hindi pa ganap na pagkakasundo, ngunit nagsimula na ang proseso ng pagpapatawad. Sa mga sumunod na araw, mas madalas nang bumisita si Don Ricardo. Dinalhan niya si Isabela ng mga prutas at gatas, at minsan ay nag-abot din ng kaunting pera kay Marco. Sa una, tumanggi si Marco. Don Ricardo, hindi ko po kailangan ng pera ninyo. Ngunit mariing sagot ng matanda, hindi ito para sa iyo. Para ito sa anak po at apo ko. Huwag mong ipagkakait sa kanila ang kaginhawaan na kaya kong ibigay. Napilitan si Marco na tanggapin, ngunit may pangako sa kanyang puso na hindi sila aasa sa kayamanan ng matanda. Habang lumalapit ang araw ng panganganak ni Isabela, lalong tumindi ang kanilang pagkakaunawaan. Isang gabi, nagkaroon ng mahaba at seryosong pag-uusap si Marco at si Don Ricardo habang si Isabela ay natutulog. Cruz, wika ng matanda, ano ba talaga ang pangarap mo sa buhay? Bukod kay Isabela at sa anak ninyo, ano ang nais mong marating? Tahimik na tumingin si Marco sa kanyang mga kamay bago sumagot. Ang pangarap ko po ay magkaroon ng maliit na negosyo na makapagbibigay ng kabuhayan hindi lang sa amin kundi sa ibang tao rin. Ayokong habang buhay ay janitor o construction worker lang ako. Gusto kong ipakita kay Isabela at sa anak namin na kahit mahirap ang simula, pwedeng maging maganda ang kinabukasan. Tumango si Don Ricardo at bahagyang ngumiti. Kung ganoon, baka hindi pa huli ang lahat. Baka ito na ang pagkakataon para simulan mo ang pagbabago. At kung makita kong seryoso ka, Cruz, baka dumating ang araw na ako mismo ang tutulong sa'yo. Nagulat si Marco at sa unang pagkakataon,
Nakita niya ang isang ngiti sa labi ng matanda. Isang ngiti na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nang sumapit ang araw ng panganganak ni Isabela, si Don Ricardo mismo ang nagdala sa kanya sa ospital. Habang hinihintay sa labas ng delivery room, magkatabi silang nakaupo ni Marco. Walang salita sa una, ngunit ramdam nila ang isang kaba at pananabik. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang doktor at ngumiti. Congratulations! Isang malusog na batang lalaki ang ipinanganak. Napaluha si Marco at halos mahulog sa tuwa. Si Don Ricardo naman ay natigilan at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging lolo. Nang makita niya ang kanyang apo, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha. Ang apo ko, mahina niyang wika, at sa sandaling iyon, tuluyan nang nagbukas ang kanyang puso. Hindi lang para sa kanyang apo, kundi pati na rin kay Marco, na ngayoy unti-unti nang nakikita niyang hindi isang kahihiyan, kundi isang tunay na haligi ng pamilya. Lumipas ang mga buwan mula nang isilang ni Isabela ang kanilang anak. Sa unang pagkakataon, natikman nila ang ligaya ng pagiging isang ganap na pamilya. Sa maliit na inuupahang silid, kahit walang marangyang gamit, ang halakhak ng bata ang nagsilbing pinakamagandang musika sa kanilang araw-araw. Si Marco, kahit pagod mula sa trabaho, ay palaging uuwi ng may ngiti at agad bubuhatin ang kanyang anak. Si Isabela naman ay buong pusong nag-alaga, natutong magpuyat at magsakripisyo para sa bagong buhay na kanilang tinanggap. Habang lumalaki ang bata, lalo ring lumalapit si Don Ricardo sa kanila. Sa umpisa, madalang lamang siyang bumisita, palihim at halos walang imik. Ngunit nang makita niyang masigla at malusog ang kanyang apo, unti-unti niyang binuksan ang kanyang puso. Madalas siyang magdala ng gatas, diapers at mga prutas na noong una ay ikinailang ni Marco. Ngunit natutunan din nitong tanggapin hindi bilang awa, kundi bilang pagmamahal ng isang lolo. Isang gabi, inimbitahan ni Don Ricardo sina Marco at Isabela sa mansyon. Pagkapasok nila, tila ibang tao na ang matandang bilyonaryo. Hindi na ito ang istriktong ama na puno ng galit at pride. Sa halip, isa siyang matandang lalaki na sabik makita ang kanyang anak at apo. Isabela, Marco, wika niya habang nakaupo sa malaki at mamahaling sala. Alam kong mahirap tanggapin ang lahat ng nangyari. Pero ngayong nakikita ko ang apo ko, naiintindihan ko na. Mali ako. Mali ang paraan ko ng pagmamahal. Ginusto kong ipilit ang lahat, pero sa huli, kayo ang nagpatunay kung ano ang tunay na kaligayahan. Napaluha si Isabela at agad na niyakap ang kanyang ama. Papa, matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Tumayo si Marco, nakatungo at halatang kinakabahan. Don Ricardo, salamat po. Hindi ko alam kung paano ko patutunayan pa ang sarili ko. Pero sisiguraduhin ko po na hinding-hindi ko pababayaan si Isabela at ang anak namin. Lumapit si Don Ricardo kay Marco at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Hindi kinakailangan ng mga salita, Cruz. Nakita ko na sa mga gawa mo. Ngayon, inatanggap na kita bilang asawa ng anak ko at ama ng apo ko. Sa araw na iyon, tuluyan nang nawala ang pader ng galit at pride na pumagitna sa kanila. Lumipas ang mga taon at dumating ang oras na nagpasya si Don Ricardo na ayusin ang lahat. Ipinagdiwang nila ang isang engranding kasal para kina Marco at Isabela. Hindi ito kasal ng palabas at porma lamang. Ito ay kasal na puno ng tunay na pagmamahalan. Ang simbahan ay puno ng luha at halakhak. Ang mga taong dati nangungutya kay Marco ay naroon. Ngayon ay humahanga at bumabati. Habang naglalakad si Isabela sa aisle, kita sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Sa altar, naghihintay si Marco, nakasuot ng maayos na barong, nangingilid ang luha habang pinagmamasdan ang babaeng pinangarap niyang pakasalan. Sa lahat ng pinagdaanan natin, bulong ni Marco habang hawak ang kamay ni Isabela sa harap ng pari. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Ngumiti si Isabela. Dahil hindi ka sumuko, Marco. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Sa mismong seremonya, nang ipahayag ng pari ang kanilang kasal,
palakpakan at sigawan ang bumalot sa buong simbahan. Si Don Ricardo na nakaupo sa unahan ay tumutulo ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi sa agalakan na sa wakas, natutunan niyang pahalagahan ang tunay na pagmamahal. Matapos ang kasal, nagdaos sila ng simpleng handaan. Hindi marangya tulad ng mga kasalan ng mga pamilyang kilala sa lipunan, ngunit ramdam ng lahat ang init ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang mga dating kasamahan ni Marco sa trabaho ay naroon, dala ang kanilang pagbati. Ang mga kapitbahay na minsang nangutya ay ngayon ay nagtatapat ng paghanga. Lumipas ang mga taon, nagkaroon ng mas maayos na buhay sina Marco at Isabela. Sa tulong ng sariling sipag at suporta ni Don Ricardo, nakapagtayo si Marco ng isang maliit na furniture business na kalaunan ay lumago. Hindi niya kailanmang kinalimutan ang kanyang pinagmulan, kaya't marami sa kanyang mga dating kasamahan ang kinuha niyang empleyado. Si Isabela naman ay naging aktibo sa pagtulong sa foundation na dati pinamamahalaan ng kanyang pamilya. Ngayon, kasama si Marco, binigyang pansin nila ang pagtulong sa mga batang mahihirap at mga pamilyang kapos sa kabuhayan. Sa huli, hindi lamang sila naging isang pamilya, kundi naging inspirasyon sa marami. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng loob, paninindigan at sakripisyo. Si Don Ricardo, sa kanyang pagtanda, ay natutong maging mas mabuting ama at lolo. Araw-araw, nakikita niya ang kanyang apo na tumatakbo sa bakuran, habang si Marco at Isabela ay nagtutulungan. Sa kanyang puso, ramdam niya ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. At sa bawat hapunan na magkasama silang lahat sa iisang mesa, hindi na malamig at hungkag tulad ng dati. Naroon ang kasiyahan ng isang bagong simula, isang bagong pamilya, at isang bagong buhay na puno ng pagmamahalan at pag-asa.